El Filibusterismo, Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Ang Vapor Tabo ay naglalayag sa Ilog Pasig, patungo sa bayan ng Laguna, isang umaga ng buwan ng Disyembre. Nakasakay roon sina Simon, Don Custodio, Ben Said, Doña Victorina, mga paring sina Padre Irene at Padre Salve. Tampok sa kanilang usapan ang tungkol sa Obras del Puerto at ang pagnanais na mapatuwid ang Ilog Pasig. Unang nagmungkahi si Simon. Nais niyang magkaroon ito ng isang tuwid na daan, simula makapasok hanggang sa makalabas ng Ilog Pasig. Ang mga mahuhukay na lupa ay siyang gagamitin upang matabunan ang dating ilog. Upang hindi naman umubos ng malaking halaga ng salapi, ay ang mga bilanggo ang pagtatrabahuhin rito. At kung kinakailangan, ay sapilitan ring pagtatrabahuhin ang mga mamamayan ng walang upa. Si Don Custodio ay hindi naman sang-ayon sa mungkahing ito ni Simon, dahil maaari itong pagsimulan ng kaguluhan at humantong sa himagsikan. Sa halip ay pilitin ng mga naninirahan malapit sa Ilog Pasig na mag-alaga at magparami ng itik. Sa ganong paraan ay lalalim ang ilog na pagkukuhaan ng mga susong pagkain ng mga itik. Ito'y tinutulan naman ni Doña Victorina dahil rarami ang balot na pinandidirihan nito. Talasalitaan, Vapor Tabo, hugis tabo na barko, naglalayag, naglalakbay, tampok, paksa, nagmungkahi, nagsalaysay, matabunan, matakpan, sapilitan, pagpilit, himagsikan, rebelyon. El Filibusterismo, Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Sakay sa ilalim ng kubyerta sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio. Naroroon din ang mga tampipi, maleta, bakol at ang makina nito, dahilan kung bakit naghalo na ang singaw ng tao at mabahong amoy ng langis ng barko. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagnanais nilang magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Ayon kay Basilio, siya ay magbibigay ng ambag na salapi. Subalit ang magiging tagapagturo ay kalahating Kastila at kalahating Pilipino. Kay makaraig naman magmumula ang bahay na magiging tirahan ng mga mag-aaral. Nagtungo rin sa ilalim ng kubyerta si Simon. Nilapitan nito ang magkaibigang Basilio at Isagani. Dito ay ipinakilala si Simon ni Basilio kay Isagani. Inalok ni Simon ang magkaibigan na uminom ng serbesa, ngunit ito ay kanilang tinanggihan. Sinabi ni Basilio na ayon raw kay Padre Camora, ang mga Pilipino raw ay palainom ng tubig at hindi ng serbesa, kung kaya't kulang sa lakas ang mga ito. Sumagot naman si Isagani at sinabi nito na ang tubig ay naiinom at matamis, ngunit ito ay lumulunod sa serbesa at tumutupok ng apoy. Ilang saglit pa, habang sila ay nag-uusap, ay may lumapit na isang utusan. Sinabi nito na pinapatawag raw si Isagani na pamangkin ni Padre Florentino. Ayon naman sa iba ay anak raw ng pari si Isagani sa dating katipan nang ito ay nabalo. Talasalitaan, kubyerta, palapag ng barko,
tampipi, lalagyang yari sa dahon ng niyog, singaw, amoy, ambag, kontribusyon, pinag-uusapan, paksa, serbesa, alak, salapi, kwarta, pera. El Filibusterismo, Kabanata 3, Ang mga alamat. Dumating si Padre Florentino sa nasabing pagtitipon, ngunit tapos na ang mga usapin at pagtatalo. Pinag-uusapan naman ng mga praile ang hindi pagsang-ayon ng mga Pilipino sa usapin ng pagpapataw ng buwis at mga bayarin sa loob ng simbahan. Sa gitna ng mga pag-uusap ay dumating ang mayamang negosyanteng si Simon. Nanghihinayang naman si Don Custodio dahil hindi nasaksihan ni Simon ang magagandang tanawin. Sinabi naman ni Simon na ang kagandahan at halaga ng mga tanawin ay batay sa mga alamat at kasaysayan ng mga ito. Sinagot naman siya ni Don Custodio at sinabing ang ilog ay may mga natatanging alamat. Sinimulan niyang isalaysay ang tungkol sa alamat ng malapad na bato. Noong mga panahon na ang mga Kastila ay hindi pa nararating ang Pilipinas, ay pinaniniwalaan ng mga tao na ang malapad na bato ay tirahan ng mga espiritu, kung kaya't ito ay kanilang sinasamba. At nang mawala na ang mga pamahiing ito, ay sinimulan na itong tirahan ng mga tulisan, na siyang humaharang at nagnanakaw sa mga bangka na naglalayag dito. Ibinahagi naman ni Padre Florentino ang tungkol sa alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Sinasabing dahil sa tagal ng panahon ng pag-aantay nito sa kanyang kasintahan, ito ay tumandang dalaga sa loob ng yungib. Sinasabi rin na ang kasintahan nito ay nag-arsobispo at pinatira nito sa yungib ang Doña. Ibinahagi naman ni Padre Salve ang alamat ng himala na ginawa ni San Nicolas. Ayon sa alamat ay ginawa nitong isang bato ang isang dambuhalang buwaya. Sa gitna ng pag-uusap ng lahat ay naibahagi naman ni Bensaib ang tungkol sa pagkamatay ni Juan Crisostomo Ibarra. Itinuro ng kapitan ng bapor ang lugar kung saan sinalakay si Crisostomo mahigit 10 taon na ang nakararaan. Talasalitaan, pagtitipon, pulong, bapor, barko, pagpapataw, paglalapad, hindi pagsang-ayon, pagtutol, nasaksihan, nakita, isalaysay, ikwento, tulisan, lumalabag sa batas, arsobispo, mataas na uri ng pari, yungib, kuweba. El Filibusterismo, Kabanata 4, Si Cabezang Tales. Si Telesforo, na anak ni Tandang Selo, ay kilala ng nakararami bilang Tales. Siya ang namahala at nag-alaga ng isang bahagi ng kagubatan na walang nagmamay-ari. Katulong niya sa pangangalaga ang kanyang asawa, anak na si Huli, at ang kanyang ama na si Tandang Selo. Kahit walang kasiguraduhan ang pag-unlad niya sa lupain, ay pinamuhunanan niya ito. Ngunit nang sumapit na ang buwan ng anihan ng unang tanim, isang korporasyon ng mga pari ang umangkin rito. Si Tales ay hinihingan ng buwis na 20 hanggang 30 piso kada taon ng nasabing korporasyon. Dahil sa likas at natural na kabaitan ni Tales, ay tinanggap niya ang utos na ito ng mga pari.
Subalit habang lumalaki ang kita niya sa ani, ay lumalaki rin ang buwis na hinihingi ng korporasyon. Dahil naman sa nakitang pag-unlad nito, nagkaisa ang kanyang mga kanayon na gawin itong kabesa ng barangay. Binalak niyang pag-aralin sa Maynila ang kanyang anak na si Juli, ngunit dahil sa taas ng buwis, ito ay hindi nangyari. Napilitan ng tumutol si Tales sa korporasyon nang ang buwis na hinihingi ng mga pari ay umabot na ng 200 piso. Tinakot naman siya ng nangangasiwa na kung hindi niya maibibigay ang kanilang hinihingi, ay kukunin nito ang lupain at sa iba na lamang ito patatamnan. Dahil sa pakikipaglaban niya sa hukuman, ay naubos na ang kanyang salapi, ngunit nanatili pa rin itong bigo. Sa tuwing siya ay pupunta sa bukirin, ay lagi niyang bitbit ang kanyang baril upang ipagtanggol ang sarili sa mga tulisan. Pagkaraay, ipinagbawal ang pagdadala ng baril, kaya gulok naman ang kanyang dala. Kinumpiska naman ang kanyang dalang gulok, kaya palakol naman ang kanyang sunod na dinala. Si Tales ay nabihag ng mga tulisan, at siya ay pinatutubos sa halagang 500 piso kapalit ng kanyang kalayaan. Dahil sa mga pangyayaring iyon, ay napilitan si Juli na ipagbili ang kanyang mga alahas, liban sa agnos na ipinigay ni Basilio. Subalit ito ay hindi sapat upang matubos ang kanyang ama, kaya nagpasya itong mamasukan bilang isang utusan. Nang malaman ni Tandang Selo ang ginawang iyon ni Juli, ay hindi ito nakakain at nakatulog ng gabi ring iyon. Walang ibang nagawa ang matanda, kundi ang umiyak na lamang. Talasalitaan, kasiguraduhan, katiyakan, pinamuhunanan, ginugulan ng salapi, kabesa, pinuno, nangangasiwa, nangangalaga, hukuman, nagpapatupad ng batas, tulisan, lumalabag sa batas, gulok, itak, agnos, kwintas. El Filibusterismo, Kabanata 5, Ang Noche Buena ng isang kutsero. Araw ng prosesyon nang si Basilio ay dumating sa bayan ng San Diego. Nang mapadaan sa kwartel ang karitelang kanyang sinasakyan, ay nabugbog ang kutsero nito dahil nakalimutan ng kutserong si Sinong ang kanyang sedula. Sinabi ni Basilio na palakarin na lamang ang kanilang karitela upang makaraan ang prosesyon. Habang naglalakbay ay namangha at nalibang ang kutsero sa kanyang nakikita. Dahilan kung bakit hindi niya napansin ang pagkapundi ng ilaw sa parol ng karitela. At nang mapadaan ng muli sa kwartel ang karitela, ay muling nabugbog ang kutsero, kung kaya't naglakad na lamang ito. Sa kanyang paglalakad, tanging ang bahay lamang ni Kapitan Basilio ang nadaanan niyang masaya. Ikinagulat nito nang makita niyang kinakausap ni Kapitan Basilio, Alperes at Cura si Simon. Nagpatuloy si Basilio sa paglalakad patungo sa tinutuluyan niyang tahanan na pagmamay-ari ni Kapitan Tiago. Dito ay nalaman niya ang pagkabihag ng mga tulisan kay Tales, dahilan kung bakit hindi ito nakakain ng gabi ring iyon. Talasalitaan, prosesyon, pagkilos sa katulad na paraan, parada, kwartel, tirahan ng mga militar, karitela,
sasakyang hila-hila ng kabayo, kutsero, driver ng kalesa, sedula, kasulatan ng buwis, parol, palumuting ilawan, alperes, opisyal ng militar, kura, pari. El Filibusterismo, Kabanata 6, si Basilio. Isang hating gabi, si Basilio ay tumungo sa kagubatan ng palihim. Ang kagubatan ay pagmamay-ari ni Kapitan Tiago na nabili ni Ibarra. Sa isang bunton ng mga bato sa ilalim ng punong balete ay huminto si Basilio kung saan nakalibing ang kanyang ina. Tuwing siya ay umuuwi sa bayan na iyon, ay palihim niyang dinadalaw ang kanyang yumaong ina. Nagbalik sa alaala ni Basilio ang pagkasawi ng sugatang lalaki na si Elias at kanyang ina, 13 taon na ang nakalipas. Sa tulong ng pera na ibinigay ni Elias kay Basilio, ay lumisan ito ng bayan at nagtungo sa Maynila. Siya ay naging palaboy, nagkasakit, marumi at may gula-gulanit na kasuotan, kung kaya't walang sino man ang tumanggap rito. Dahil sa kanyang sinapit ay nagtangka itong magpasagasa sa dumaraang mabilis na karitela. Mabuti at nakita siya ni Kapitan Tiago. Siya ay namasukan rito bilang alila na hindi binabayaran. Nakapag-aral si Basilio sa Universidad ng San Juan de Letran sa tulong at pahintulot ni Kapitan Tiago. Magmula nang si Maria Clara ay makapasok sa kumbento, ay kinamuhian na ni Kapitan Tiago ang mga pari. Pinalipat si Basilio sa Ateneo Municipal at doon ay mas lalo pa itong nagpakadalubhasa sa kanyang pag-aaral. Siya ngayon ay nasa huling taon na sa kursong medisina. 2 buwan na lamang at si Basilio ay magiging isang ganap ng doktor. Pagkatapos, siya ay babalik sa kanyang bayan at roon ay papakasalan si Huli. Talasalitaan, tumungo, nagpunta, bunton, tambak, palihim, patago, yumao, pumanaw, pagkasawi, pagkamatay, lumisan, umalis, gula-gulanit, sira-sira, nagtangka, sumubok, alila, alipin, nagpakadalubhasa, nagpakahusay, eksperto. Kabanata 7, si Simon. Nang si Basilio ay pabalik na ng bayan, siya ay may naaninag na liwanag at nakarinig ng mga yabag. Nagtago siya nang makita niya na ang anino ay patungo sa kanyang kinaroroonan. Ito ay si Simon na mag-alahas. Tinanggal ang kanyang suot na salamin at inumpisahan nito ang paghuhukay. Sa panonood ni Basilio kay Simon, ay nagbalik sa alaala niya ang mga pangyayari 13 taon na ang nakararaan. Si Simon ang katulong niya sa paglilibing ng kanyang ina na si Sisa at sa sugatang si Elias. Kahit gulat si Basilio sa kanyang nasaksihan, ay lumapit pa rin ito kay Simon para ito'y tulungan dahil kita niya na ito ay patigil-tigil at pagod na sa paghuhukay. Nagpakilala siya kay Simon. Sinabi niya na siya ay tinulungan nito noon na mailibing ang kanyang ina at si Elias, kaya siya naman ang nais na magbalik ng tulong rito. Tinangka ni Simon na iligpit si Basilio upang mapanatili ang kanyang itinatagong lihim. Ngunit napagtanto niya na parehas lamang sila na nais makapaghiganti.
Naipagtapat niya kay Basilio ang kanyang mga ginawa nung siya ay nasa akademya ng wikang Kastila. Ninais at hiningi niya na maging isang lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at ibigay rin sa mga Pilipino ang pantay na karapatan na katulad ng sa mga Kastila. Sinabi ni Simon na ang pagkakaroon ng isa pang wika ay ang pagpawi ng mga naniniil sa kanilang pagkamamamayan. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng isa pang wika ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Salungat naman si Basilio sa paniniwalang ito ni Simon. Ayon sa kanya, ang Kastila ang siyang makakapagpalapit sa mga Pilipino sa pamahalaan at magbubuklod sa mga pulo. Hindi naman sang-ayon si Simon sa paniniwalang ito ni Basilio. Sinabi niya na kailanman ay hindi maaaring maging wikang pangkalahatan ang wikang Kastila sapagkat ang bawat pulo at bayan ay may sari-sariling wika na kaugnay sa mga kaugalian at damdamin nito. Kinalaunan ay hinikayat na lamang ni Simon si Basilio na makiisa sa kanyang planong rebelyon at paghihimagsik laban sa pamahalaang Kastila. Hindi pinaunlakan ni Basilio ang paanyayang ito ni Simon dahil ayon sa kanya ang karunungan ay walang katapusan. Ani pa ni Basilio, ang husay at galing ng tao ang siyang magiging paraan upang maging malaya ang mga ito. Talasalitaan, naaninag, nakitang bahagya, naaninaw. Yabag, tunog ng paglakad. Tinangka, sinubukan. Mapanatili, mamalagi. Napagtanto, napag-isipan. Lalawigan, probinsya. Pagpawi, pagtanggal, pag-alis. Naniniil, nang-aapi. Magbubuklod, magsasama-sama. Rebelyon, pagsuway. Kabanata 8. Masayang Pasko. Si Huli ay isang dalagang nagpipilit na maging matatag anuman ang sitwasyon sa buhay. Umaasa siya na balang araw ang lahat ng kanyang panalangin ay matutupad ng isang himala. Isang araw, maagang bumangon mula sa pagkakahiga si Huli. Iniisip niya na naghihimala ang birhen dahil hindi pa sumisikat ang araw at nananatili pa ring madilim. Ngunit nagkamali siya dahil pagkaraay sumikat din ang araw. Kasunod naman niyang tinignan ang ilalim ng rebulto ng birhen. Umaasang dito ay may salapi, ngunit muli itong nabigo. Naroroon lamang ay ang sulat mula sa kanyang ama na si Tales na humihingi ng pantubos dito na 500 piso. At dahil sa kabiguan sa inaasahan niyang mga himala mula sa mahal na birhen, ay inalo na lamang niya ang sarili at inayos ang kanyang mga gamit na dadalahin patungo sa bahay ni Hermana Penchang. Hindi naman kalayuan ang tahanan na kanyang paglilingkuran, kung kaya't binalak niya na uuwi siya upang dalawin ang kanyang lolo tuwing makalawa. Nang makatapos na siyang mag-ayos ng kanyang gamit, ay agad niyang nilapitan ang kanyang lolo na si Tandang Selo upang magpaalam at hagkan ang kamay nito. Inihabilin ni Huli sa kanyang lolo na sabihin sa kanyang ama na si Tales na siya ay papasok sa pinakamurang paaralan sa kolehiyo. Nagmamadali naman siyang umalis nang mapansin niya na natitigmak na ang luha sa mga mata ng kanyang lolo. Sumapit ang araw ng Pasko
Maraming kaanak ang dumalaw kay Selo. Ngunit nabigla ang lahat dahil hindi ito makapagsalita kahit isang kataga. Si Selo ay napipi. Talasalitaan, matatag, matibay. Himala, milagro. Rebulto, estatwa, imaheng gawang kamay ng tao. Hagkan, halikan. Paglilingkuran, pagsisilbihan. Natitigmak, basang-basa, babad. Sumapit, tumating. Kataga, salita. Kabanata Siyam. Ang mga Pilato. Laman ng mga bulong-bulungan sa bayan ang sinapit ni Tandang Selo. Karamihan ng mga taga-nayon ay walang pakialam. Subalit ang iba naman ay walang pakundangan kung pag-usapan ang matanda. Ayon sa iba, kung hindi raw sana iniwan ni Kabesang Tales si Tandang Selo, ay hindi raw ito mangyayari sa matanda. Napag-usapan din ng mga ito kung sino ba ang may sala, kung bakit sinapit ni Tandang Selo ang mga kamalasang iyon. Ang sisi naman ay ibinunton ni Hermana Penchang sa lolo ni Huli. Sinabi niya na parusa raw ito sa matanda dahil sa kakulangan at hindi tamang pagtuturo nito kay Huli sa pagdarasal. Nang malaman ni Hermana Penchang na tutubusin ni Basilio si Huli, ay sinabi nito na ang binata ay isang demonyo na nagpapanggap lamang na estudyante na ibig ipahamak ang kaluluwa ng kasintahang si Huli. Samantala, si Kabesang Tales naman ay nakalaya na sa mga tulisan dahil sa salaping napagbentahan ni Huli ng kanyang mga alahas at nautang nito sa Hermana. Napag-alaman din niya na si Huli ay nagpaupang utusan. Ang lupa na dati niyang sinasaka ay pagmamay-ari na ng iba, habang si Tata Selo naman ay napipi. Iniutos din ng hukuman na lisanin na niya ang kanyang bahay at binigyan lamang siya ng 3 araw para umalis. Ikinatuwa ng mga pari at ng bagong nagmamay-ari ng lupa ang hatol na ito kay Kabesang Tales. At nang dahil sa mga pangyayaring ito, ay naupo na lamang si Tales sa isang tabi na walang kibo katabi ang amang si Selo. Talasalitaan, pakundangan, lapastangan, talipandas. Ibinunton, inilihis, ipinukaw. Parusa, pahirap. Tutubusin, pagbabayad, kapalit ng kalayaan. Demonyo, masamang espiritu, dyablo. Ipahamak, madisgrasya, malagay sa peligro. Hukuman, nagpapatupad ng batas. Hatol, pataw, pasya, desisyon. Tulisan, lumalabag sa batas. Kabanata 10. Kayamanan at karalitaan. Nagpunta sa bahay ni Kabesang Tales si Simon, dala ang mga hiyas na ipagpapalit at ipagbibili niya. Naroroon sina Hermana Penchang, Kapitan Basilio, anak na si Sinang at kanyang asawa. Nang ipakita na ni Simon ang kanyang mga dalang alahas, ang lahat ay nabighani at nagsibili. Nang makita ni Simon ang agnos ni Maria Clara na pagmamay-ari na ni Huli, ay ninais niya itong bilhin kay Kabesang Tales. Sinabi ni Tales na kinakailangan niya munang isang guni kay Huli ang tungkol sa alok na ito ni Simon. Sinabi niya kay Simon na babalik siya pagkagat ng dilim, ngunit hating gabi na ay hindi pa rin siya bumabalik. Sa tagal ng paghihintay ni Simon kay Tales ay nakatulog ito sa kanyang kinauupuan. Umaga na nang ito ay magising. Napansin niya na nawawala ang dala niyang revolver at may isang liham na mula kay Tales.
Nakasaad sa sulat na kinuha niya ang revolver dahil kinakailangan niya ito sa panunulisan. Samantala, iniwan naman niya ang Agnos ni Maria Clara bilang kapalit. Talasalitaan. Nagpunta, nagtungo. Hiyas, alahas. Nabighani, humanga, nahalina, naakit. Ninais, nagustuhan, inasam. Isang guni, ikonsulta, magtanong. Revolver, baril. Sulat, liham. Panunulisan, pandarambong. Agnos, kwintas.